So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, ayan, mag-unbox na naman tayo ng isang Infinix Hot 60 series, and this time i-unbox na rin natin ng Infinix Hot 60 Pro. Maganda kaya to? Sulit ba? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yan, another unboxing video na naman tayo, and this time ang itatakil nga natin is yung syempre napakabenta rin na Infinix Hot 60 Pro. So yun nga mga ka-J-Vlog, very affordable lang itong smartphone na to dahil mayroon tong SRP na 6,999 pesos or almost 7,000 pesos na merong 8GB RAM and 256GB of internal storage. At ang maganda, nabili ko lang to sa online ng below SRP. Nakuha ko lang to ng 5,800. So again, kung interested kayo makuha ng below SRP ito, dito sa view products natin, i-click nyo na tong view products natin dahil po dyan is below SRP na nga, meron pang voucher na naghihintay sa inyo tapos free shipping pa. So ano pang hinihintay nyo, dyan lang kayo bibili dito sa ating view products dahil legit na legit dyan. Dahil doon ako bumili nitong Infinix Hot 60 Pro, and no worries, official store po yan ni Infinix sa online. So yun nga, syempre ang Hot 60 series ngayon, ang parang main purpose nila ngayon is complete redesign and slim design. So tulad netong Hot 60 Pro Plus na sobrang nipis po mga idol, ito rin manipis din siya, 6.6mm design, new ultra slim frame, and yun nga, it has an 8GB of RAM and 256GB of internal storage. Ang maganda rin dito, 144Hz screen refresh rate sa presyo na below 6,000 pesos. Napakagandang deal yan. Again, sinasabi ko rin po yung kanyang SRP kasi there's a possibility yan na mabili yung presyo sa mall or baka mas mahal pa nga. Kasi may nakikita ko mga comments natin dito sa video is minsan na nabibili nila ng above SRP yung mga Infinix smartphone or Tecno smartphone sila. Again, para awareness din sa mga consumers kung magkano lang talaga ito pwedeng mabili. Ang nabili natin color is titanium silver. Sad part kasi is wala nang available na mga fun colors tulad na lang may blue, pink, di ba? Ito na lang available silver and black. So, parehong silver yung 60 Pro Plus natin yung 60 Pro. So, tara mga J-Vlog, samahan nyo ako i-unbox itong napakalupit na Infinix Hot 60 Pro. So, ito yung box ng Infinix Hot 60 Pro. So, new design siya. Manipis din naman siya tulad ng 60, pero mas manipis talaga yung 60 Pro Plus. Ayan o, 6.6mm design, new ultra slim frame, AI phone. Ito na naman, huwag kayo malilin lang po dito na nakalagay 16GB of RAM. Hindi po to 16GB ang RAM ha. 8GB lang RAM nito in reality. So, plus 8GB of extended RAM kaya 16GB. So, 256GB of internal storage at in-display fingerprint scanner at 144Hz screen refresh rate siya. So, meron siyang gyroscope, 5-year fluency, splash proof, Corning Gorilla Glass, at meron siyang NFC. Sa likod naman ng smartphone, meron tayong, ayan nga, 45W fast charging. Same lang sila ng battery ng Infinix Hot 60 Pro Plus. 1.5K resolution din. Same din sa Infinix Hot 60 Pro Plus. G200 Refresh X OS 15. So, yung napili din natin color, same din sa Infinix Hot 60 Pro Plus. Kasi, nagkaubusan yung colorful color nito. Ang gaganda ng color nito, sayang. Pero ang available na lang kasi black and silver. Kaya pinili ko na lang silver. So, open na natin to. So, yan yung Hot 60 Pro Plus. Check muna natin yung content ng box. So, ito na naman. Meron na naman tayo ditong leaflet na licensed by Qualcomm. So, I think yung Qualcomm technology dito na nilagay nila yung parang sa free link ng Tecno. Kasi nung nagkaroon ng ganun na feature na free link na ganyan na pwede kayong tumawag without any using load or Wi-Fi, makakatawag kayo through Tecno or Infinix. I think yun yung may Qualcomm technology dyan. Meron tayong user manual, si Baby SIM eject tool, warranty card, and same din. Sad to say, hindi siya si Maring jelly case. So, si Maring hard case siya na sobrang cheap nung inclusion. 45W fast charging, same din. Na UP pa to ha. Saan kaya UP to sa shipping? So, 45W, si paring brick, and of course, Type-C cable. So, hindi pa siya C2C, C2A pa siya. Next, let's proceed to the main event, yung smartphone. So, ito yung Infinix Hot 60 Pro Plus. Alisin na natin siya sa kanyang plastic. Yan, no?
So, tingnan natin yung color niya in silver titanium. So, in 3, 2, 1. Ayan. So, very di na ako na-surprise kasi kamukhang-kamukha niya rin yung Hot 60 Pro Plus. 'Di ba? So, syempre, ito hindi naman siya curve pero manipis siya. So, meron din siyang triple rear camera setup dito. So, meron tayong flash. So, yan, 50 megapixel yung main camera niya. So, polycarbonate back siya compare sa Infinix Hot 60 Pro Plus, fiberglass back yun. Pero, parang pareho lang sila ng texture, eh. So, matte finish overall naman siya pati frame. So, parang meron tayo ditong special button dito. Ultra Link pala tawag sa Infinix. Free link naman sa Tecno. Up to 1.5 kilometers of free voice call or free call. So, tatry natin yan sa, sa reels natin kasi marami naman tayong Infinix smartphone. Tatry natin tong Ultra Link feature ng Infinix and Tecno. So, ayan siya. So, sayang, no? Infinix to Infinix lang siya. Hindi siya pwedeng Infinix to Tecno. So, yun nga, meron siyang, special button dito. I-explore natin yan later. And I think para siyang action button ng iPhone na pwede nyong i-personalize yan. Tapos meron tayo ditong power button, / fingerprint scanner, and yung volume rocker. Sa taas naman yung secondary speaker grills niya. Sa left side is yung SIM tray. Tingnan natin yung SIM tray niya kung hybrid ba to or hindi. Let's check. So yun, good news, hindi siya hybrid SIM card slot. So pwede siya lagyan ng dalawang SIM at isang micro SD card ang sabay. Sa baba naman is a 3.5mm headphone jack, microphone, Type-C port at speaker grills. At good news, meron na siyang free installed na screen protector out of the box. So open na natin si Infinix Hot 60 Pro. Ayan, Infinix, powered by Android. At lagay natin yung free case niya. Ayan. Okay. Medyo hindi talaga maganda. Oh. So, setup ko muna to. Balik ako kayo. Pwede lang siya as a temporary case. Bumili kayo ng maganda-gandang case dito sa Infinix Hot 60 Pro nyo. Setup ko muna. So, yan. Na-open na natin si Infinix Hot 60 Pro. Syempre, napansin ko dito ang ganda ng bezel niya. Sobrang nipis lang ng bezel nito. Ang ganda ng brightness, mataas. The resolution is sobrang quality. 1.5K resolution. AMOLED display. Premium display to. In short, mga ka-J-Vlog. Same lang naman ng reso doon sa 60 Pro Plus. Pero kasi 60 Pro Plus is curve siya. So, let's try to set it sa 144Hz. And then, maganda dito, pwede nyo i-custom yung refresh rate niya. As you can see, yung iba naka 120, iba naka 60. Etong settings, i-set natin sa 144. Para matry natin kung gaano ka-smooth yung 144Hz. Ayan, di ba? Nakikita nyo naman mga ka-J-Vlog. Sa personal, mas smooth pa yan. Parang hindi pa nga makahabol yung camera kasi 60Hz lang yung camera natin eh. Ay, 60 FPS lang yan eh. Ito, 144Hz oh. Sa personal, mas smooth pa yan. O, di ba? Solid. Napakaganda. Same lang ng processor din sa Infinix Hot 60 Pro Plus. MediaTek Helio G200, 8GB of RAM. Same din ng battery at same din sila ng chipset nga. So, syempre, mas affordable to. Nasa around, ang SRP niya nga ay 7K. So, nakuha ko to ng around 5 plus. Sobrang mura mga ka-J-Vlog. Kaya, yun. Interested kayo dito, yung product link. I-check nyo na tong product link na to. Dahil sobrang mura at bagsak presyo lang tong Hot 60 Pro. So yun mga ka-J-Vlog, now na na-unbox na natin ng Infinix Hot 60 Pro. Next is gusto ko magbigay ng first impressions. Hands-on ko na dito sa smartphone na to kasi nagbigay tayo ng first impression based sa kanyang specifications. Now is first impression, hands-on na tayo. So let's try to compare din sa ibang video ang 60 Pro Plus and 60 Pro kasi pareho lang sila ng specifications. Pero tingnan nyo naman ang layo nila sa nipis, di ba? 5.8 versus 6.6. Pero slim design na rin itong Infinix Hot 60 Pro. So ito ay gagawin kong daily driver. Ito sa wife ko to. Gagawin niyang daily driver yung Infinix Hot 60 Pro Plus. At kung interested din pala kayo mapanood ang mga review ng wife ko, ayan, ilalagay ko yung link niyan sa description box, yung FB, yung YouTube page, yung YouTube channel ni A Stories. Okay? So first natin itatakil yung display. Yung display niya napaka all goods dahil 1.5K resolution siya. So nakakatuwa, an entry level below 6,000 pesos smartphone nag-offer na ng beyond 1080p.
na to be honest, yung mga ibang budget smartphone, hindi po kaya pa yan i-handle kasi 720p pa lang sila, hindi pa nga nila ino-offer yung 1080p. Pero dito sa Infinix Hot 60 Pro, nakuha natin ng below 6,000 pesos, nag-offer na agad ng beyond 1080p resolution, 144Hz screen refresh rate, mataas pa ang nits of brightness at malaki pa yung display. So for me, display pa lang nito, panalong-panalo na sa kanyang presyo. Next, yung RAM at ROM, panalong-panalo rin sa kanyang presyo, 8GB 256. Again, with that kind of price tag, usually nakikita natin is 8GB 128, 6GB 128, bihira lang po ang 256. So let's appreciate Infinix, nag-o-offer sila ng plenty of RAM at ROM para sa inyo sa murang halaga lang. Next mga ka-J-Vlog, the chipset. Yung chipset is very interesting nga, bagong chipset yan. Marami rin nagsasabi, it's an overclock na G99, G100. I know, get ko yan. Pero syempre, hindi lang naman tayo magbe-base eh. As long as yung smartphone mabilis, as long as yung smartphone kayang i-handle yung mga ipoprovide na games, okay na yan, di ba? Yes, legit na parang rename siya ng G100 kasi almost same lang sila ng specifications, hindi sila nagkakalayo. Pero ako, pag nag-review ako ng smartphone, hindi ko tinitignan yung pangalan ng chipset. Tinitignan ko yung performance. Kung okay na okay ba? O kasi as long as mabilis, as long as na-handle niya yung mga games natin, okay na po, agad i-recommend yan sa mga consumers. Ito na naman, iano ko to sa review ko about sa mga overheating issues na yan. Again, lahat po ng smartphone umiinit. Maglaro kayo dyan, umiinit yan. Yung iPhone 15 Pro Max ko nga, maglalaro lang ako dito ng 30 minutes, ang init na agad ng gilid niyan ang init na ng likod niyan. Siyempre, lahat po ng smartphone umiinit yan. Wala pong fan ang mga karamihan ng smartphone. Meron mga specific gaming smartphone na may mga fan, pero almost lahat ng mga smartphone, wala pong mga fan yan. Kaya nag-overheat talaga lahat po yan. Kotse nyo nga nag-overheat, di ba? Computer nyo nag-overheat, may mga fan yan. So, tanggalin nyo yung ganung stereotype na magtatanong kayong overheating na ganyan. Lahat po ng smartphone nag-overheat pag ginagamit nyo talaga, ginagamit yung processor tapos full brightness pa kayo, matik talaga mainit yan. So again, syempre, expect nyo na yan, pag nag-overheat, pahingi nyo naman minsan yung smartphone nyo kasi yun na yung sign na pagpahingi nyo sila ng konti. So yun, next sa camera is 50 megapixel pero the sad part here is wala siyang Sony IMX. I get it, kasi sa Pro Plus yan. 6K, di na rin ako magre-reklamo na walang Sony yan. Pero titingnan natin to sa ating review kung maganda ba yung camera performance nito. Pero yung dual camera niyan is very useless kasi auxiliary lens lang siya na, I don't know kung ano bang purpose ng auxiliary lens na yan. Sana nilagyan na lang nila ng macro or ultra wide camera or ginawa na lang nilang single camera, mas better, tapos nilagyan nila ng Sony IMX, mas okay yun, di ba? Pero for me, design lang talaga yung dalawang lente na yan na para magmukhang tatlong camera itong Infinix Hot 60 Pro. Next, mga ka-J-Vlog, is of course the design and aesthetic. Again, ito nga rin yung main purpose ng Infinix Hot 60 Pro, yung kanyang design. So, slim design, yes, very lightweight siya. At nakakatuwa for a large battery smartphone, na-maintain nila yung nipis, na-maintain nila yung gaan netong si Infinix Hot 60 Pro na sobrang solid sa mga smartphones today. So next nga, the battery and fast charging rate. So mabilis nga ang charging rate nito. 45 watt fast charging rate and a huge advantage yan din sa mga ibang competitors niya. Pero yun na rin ang nakikita nating lumalabas sa mga smartphones na ganito presyo. Tumataas yung charging rate nila na which is okay, which is napakagandang addition. Kasi ini-skip na nila yung 33 watts. Usually, nakikita ko na talaga 45 watts sa Oppo, Infinix, Tecno, 45 watts nang ino-offer nila na sana maggaya ng mga ibang brands. So, yung trend na ganyan. So, yon, makunat na nga battery, mabilis pa siya mag-charge. At ang pinakalas is, of course, sa kanyang protection. So, merong protection na IP64, water and dust resistant. So, again, hindi po siya pwede malublob sa tubig, pero meron siyang protection sa mga talsik-talsik ng tubig. Take, for example, ginagamit nyo siya as a navigating tool sa motor nyo, umulan, nabasa,
huwag kayong mag-alala, meron po yung protection at mataas po yung IP64 sa ganitong presyo. So yun mga ka-J-Vlog ang ating first impression hands-on dito sa Infinix Hot 60 Pro, and hopefully nakatulong itong mga sinabi ko sa inyo. Kung nagde-decide kayo bumili na itong smartphone na to, huwag na kayo magdalawang isip pa, sobrang mura lang na itong smartphone na to. Again, dito lang kayo bibili sa ating View Products. Pag dyan kayo bumili, sobrang mura nyo lang makukuha itong Infinix Hot 60 Pro. Abangan nyo lang po yung full review, game test, and of course, 5 reasons natin dito sa smartphone na to.